Hindi natin alam kung ano ang kinabukasan, kaya huwag mong hadlangan ang kagustuhan ng iyong anak kung wala namang masama dito. Ikaw, may isang bagay ka bang pinagsisisihan dahil hindi mo ginawa noong una pa lamang? Kung ganon mga kawanatels, tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Ang araw ay isang nagbabagang bakal sa kalangitan ng San Isidro. Ang bawat sinag nito'y tila latigo na humahaplos sa nakayukong likod ni Mang Gregorio. 65 taon na ang muka, bagamat 45 pa lamang ang edad. Ang lupa sa kanyang paligid ay bitak-bitak, uhaw na uhaw, katulad ng kanyang mga pangarap na natuyo na bago pa man mamukadkad. Hawak niyang sariling araro, hinihila kasama ng matanda na ring kalabaw na si Putol. At sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang bigat ng buong mundo sa kanyang balikat. Sa dulo ng pilapil, sa ilalim ng nag-iisang puno ng mangga na nagbibigay kanlungan, nakaupo ang kanyang 14 anyos na anak, si Roberto, o Buboy sa lahat ng nakakilala sa kanya. Ngunit hindi tulad ng ibang bata sa kanilang baryo na naglalaro ng holen o gagamba. Si Buboy ay may hawak na libro. Isang lumang libro ng agham na hiniram niya sa kanilang munting silid-aklatan sa eskwelahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Ang kanyang noo ay nakakunot sa pag-intindi sa mga salitang hindi niya lubos pa nauunawaan. "Oy, Buboy!" sigaw ni Mang Gregorio. Ang boses ay pagod at magaspang, tila lupang kanyang binubungkal. "Anong ginagawa mo dyan? Akala ko ba'y tutulungan mo ako sa pag-alis ng damo?" Nagangat ng tingin si Buboy. Ipinikit sandali ang mga mata para masanay sa liwanag. "Tapos na po, itay. Kanina ko pa po tinapos habang hindi pa ganoong mainit." Lumapit si Mang Gregorio, pinunasan ng pawis sa noo, gamit ang likod ng kanyang maruming palad. Sinulyapan niya ang libro. "Aklat na naman. Walang araw na hindi ka nagbabasa ng aklat na yan. Ano bang napapala mo dyan? Nabubusog ka ba dyan?" "Marami po akong natututunan, itay." Mahinahong sagot ni Buboy. Isinara ang aklat at maingat na inilagay sa kanyang tabi. "Alam niyo po ba na ang araw ay isa ring bituin? At ang mga bituin na nakikita natin sa gabi ay mga araw din na sobrang layo lang sa atin?" Umiling si Mang Gregorio. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Wala akong pakialam kung ang araw ay bituin o bato. Ang alam ko lang, kapag hindi ako nagtrabaho sa ilalim ng araw na yan, wala tayong isasaing mamayang gabi. Yan ang totoong mundo, Buboy. Di ang mga nakasulat sa papel." "Pero itay, ito po ang paraan para makaalis po tayo sa ganitong buhay." Pagpupumilit ng bata, tumayo na ito para maging kapantay ang ama. "Gusto ko pong mag-aral. Gusto ko pong makatapos. Gusto ko pong maging isang engineer balang araw." Tumawa ng malakas si Mang Gregorio. Isang halakpak ng walang tuwa, puno ng pangutya. "Inhinyero? Anak ng magsasaka, magiging inhinyero? Buboy, gumising ka. Ang pag-aaral ay para lang sa mga mayayaman. Para sa mga taong kayang bumili ng libro, magbayad ng matrikula, at may panahong magbasa sa halip na magbanat ng buto. Tayo, ang kapalaran natin ay nakasulat na sa lupang ito. Dito ka isinilang, dito ka mag-aararo, dito ka rin mamamatay." "Hindi po totoo yan, tay." Tumaas ang boses ni Buboy. Ang kislap sa kanyang mga mata ay napalitan ng determinasyon. "Hindi po ako papayag na hanggang dito lang po ako. Nakita ko po sa bayan, yung anak ni Mang Tasyo. Nakatapos ng pagkadoktor, magsasaka rin po ang tatay niya. Iba sila. Nagbenta sila ng kalabaw, nagsanla ng lupa. Tayo, anong ibebenta natin? Itong si Putol na kasama ko pang tumanda? O itong
kapirasong lupa na kulang pa sa pambayad ng utang natin kay Don Facundo. Buboy, makinig ka sa akin. Kalimutan mo na yung pangarap mong yan. Ang kailangan mo ay matutunang humawak ng araro, hindi ng lapis. Ang mga sumunod na araw ay naging isang walang katapusang labanan ng dalawang magkaibang mundo sa loob ng kanilang munting dampa. Gabi-gabi sa liwanag ng gasera, habang si Mang Gregorio ay himas ang masakit na likod, si Buboy naman ay patagong nagbabasa. Pinagsasabihan siya, kung minsan ay pinapalo, pero ang apoy sa puso ng bata ay hindi mamamatay. Itay, malapit na po ang pasukan sa high school, sabi ni Buboy isang gabi habang naghahapunan sila ng kanin at puto. Hindi umimik si Mang Gregorio. Patuloy lang ito sa pagsubo. Nakausap ko po si Ginang Reyes, ang prinsipal. Sabi niya, kung magkakaroon daw po ako ng pinakamataas na grado, baka matulungan niya po ako maging scholar. Libre na po ang matrikula. At paano na ang uniforme mo, ang sapatos, ang mga libro at kwaderno? Saan mo kukunin? Itatanim mo ba sa bukid at aanihin pagkatapos ng isang buwan? Sarkastikong tanong ng ama. Kaya ko pong magtrabaho, tay. Magsisibak po ako ng kahoy. Mag-iigib ng tubig para po sa mga kapitbahay. Kahit anong trabaho, papasukin ko po. Basta makapag-aral lang po ako. Doon naubos ang pasensya ni Mang Gregorio. Binagsak niya ang kanyang plato sa sahig na kawayan na lumikha ng malakas na ingay, nagpatalsik sa mga butil ng kanin. Hindi ka ba talaga makaintinding bata ka? Sigaw niya. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay nagsilitawan. Sinabi ko nang hindi pwede. Kailangan kita dito. Kailangan ko ng katulong sa bukid. Habang tumatanda ako, humihina ako. Ikaw ang inaasahan kong papalit sa akin. Tapos sasabihin mong mag-aaral ka. Para ano? Para iwanan mo ang bukid? Para iwanan mo ako? Hindi po sa ganoon, tay. Mag-aaral ako para matulungan ko po kayo. Para hindi nyo na kailangang magbilad sa araw habang buhay. Ganding sigaw ni Buboy. May luha nang namumuos sa kanyang mga mata. Kasinungalingan. Ang gusto mo lang ay takasan ang buhay na to. Kinakahiya mo na anak ka ng magsasaka. Kinakahiya mo akong tatay mo. Hindi po totoo yan. Ang kanilang sigawan ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Ang mga kuliglig ay tila tumigil sa pag-awit. Si Putol, nakatali sa labas, ay umuungol na tila naiintindihan ang tensyon sa loob ng bahay. Kinaumagahan, ginawa ni Buboy ang isang bagay na lalong nagsindi ng galit ng kanyang ama. Ipinagbili niya ang alaga nilang mga manok na panabong kay Mang Ipe, ang kanilang kapitbahay. Ang perang napagbentahan sapat lang para sa paunang bayad sa enrollment at pambili ng mga ilang gamit. Pag-uwi niya, dala ang isang supot ng mga bagong kwaderno at isang pares ng murang sapatos. Nadatnan niya si Mang Gregorio na naghihintay sa labas ng dampa, may dalang sinturon. Saan mo kinuha ang perang pinambili mo niyan? Malamig na tanong ni Mang Gregorio. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling. Hindi nakasagot si Buboy. Niyakap niya ang supot. Tinatanong kita, saan mo kinuha? Ipinagbili ko po ang mga manok. Nanginginig na sagot ng bata. Isang malakas na sampalang dumapo sa pisngi ni Buboy. Napaupo siya sa lupa. Ang supot ay bumagsak at kumalat ang laman. Walang iya ka, sigaw ni Mang Gregorio, nanginginig sa galit. Ang mga manok na yon ay inipon ko. Pamana pa sa akin ng tatay ko ang lahi ng mga yon. Ipinagbili mo para lang sa lintik na pag-aaral na yan. Itay, pakinggan niyo po ako. Umiiyak na sabi ni Buboy. Hindi, akong pakinggan mo. Sawang-sawa na ako sa katigasan ng ulo mo. Kung mas mahalaga sa iyo ang pag-aaral kaysa sa pamilya mo, kaysa sa akin, sige, lumayas ka.
Itinuro ni Mang Gregorio ang daan palayo sa kanilang baryo. Lumayas ka at hanapin mo yung pangarap mo. Huwag na huwag ka nang babalik dito hanggat hindi mo yan nadadala ang pagiging inhinyero mo. Tingnan natin kung saan ka pupulutin. Gumuho ang mundo ni Buboy. Di siya makapaniwala sa narinig. Itay, nagmamakaawa po ako. Lumayas ka sabi. Kinuha ni Mang Gregorio ang mga gamit ni Buboy mula sa sahig. Ang mga kwaderno, ang sapatos, at ibinato sa direksyon ng bata. Umalis ka na. Tumalikod si Mang Gregorio at pumasok sa dampa. Isinara ang pinto ng malakas. Naiwan si Buboy sa labas, umiiyak. Yakap ang mga gamit na naging sanhi ng kanyang pagkapalayas. Tumingala siya sa puno ng mangga kung saan siya laging nagbabasa. Sa munting dampa na naging tahanan niya sa loob ng 14 na taon at sa bukid na naging saksi sa kanyang mga pangarap. May bigat sa dibdib at luhang walang tigil sa pag-agos. Pinulot niya ang kanyang mga gamit. Naglakad siya palayo. Bawat hakbang ay tila 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang puso. Hindi siya lumingon dahil alam niya, sa oras na lumingon siya, baka hindi na niya kayang umalis. Ang Maynila ay isang halimaw na may libo-libong nag-aapoy na mata at isang ugong na hindi natutulog. Para sa isang batang probinsyano tulad ni Buboy, ito ay isang nakakatakot at nakakalulang lugar. Ang mga gusali ay tila mga higanteng gustong umabot sa langit. At ang mga sasakyan ay isang walang katapusang ilog ng bakal at usok. Sa unang linggo, natulog siya sa mga gilid ng simbahan, sa ilalim ng tulay, kasama ang iba pang mga palaboy. Ang laman ng kanyang tiyan ay tira-tirang pagkain mula sa basurahan o kung minsan ay limos mula sa mga maawaing dumadaan. Ang mga kwaderno niya ay ang tanging yaman na mahigpit niyang niyayakap sa gabi. Isang hapon, habang naglalakad siya sa tapat ng isang karinderya, naamoy niya ang pinakamasarap na amoy ng adobo. Sa buong buhay niya, napahinto siya, napalunok. Lumabas ang isang matandang babae, si Aling Nita, ang may-ari. Hoy, bata! Anong tinitingin-tingin mo dyan? Kung wala kang pambili, umalis ka na lang. Sabi nito, bagamat hindi ganoong mataray ang tono. Wala po, nagugutom lang po. Nahihiyang sagot ni Buboy. Nakita ni Aling Nita ang pagiging gusgusin ng bata, pero nakita rin niya ang hiya at ang kalinisan sa mga mata nito. Hindi mga mata ng isang magnanakaw. Nakita niya ang supot ng mga kwaderno. Marunong ka bang maghugas ng plato? Tanong ni Aling Nita. Mabilis na tumango si Buboy. Opo, sanay po ako. Sige, hugasan mo ang lahat ng plato sa loob. Pagkatapos, bibigyan kita ng isang mangkok ng kanin at adobo. Iyon ang naging simula ng lahat. Nakita ni Aling Nita ang kasipagan ni Buboy. Hindi lang ito marunong maghugas, mabilis din itong matuto. Naging tagalinis, taga ng sibuyas, taga-pamalengke. Kapalit ng kanyang trabaho. Binigyan siya ni Aling Nita ng pagkain at isang maliit na kwarto sa likod ng karinderya para matulugan. Bakit ka pala nandito sa Maynila? Nasaan ang mga magulang mo? Tanong ni Aling Nita isang gabi. Ikwento ni Buboy ang lahat. Ang pangarap niya, ang pagtutol ng kanyang ama, at ang pagpapalaya sa kanya. Habang nagsasalita siya, muling tumulo ang kanyang mga luha. Naawa si Aling Nita. Ay nako, ang mga magulang talaga minsan. Akala nila alam nila ang lahat. Pero Buboy, tama ang tatay mo sa isang bagay. Mahirap ang buhay dito at mas mahirap ang mangarap. Pero hindi po ako susuko, Aling Nita. Ito na lang po ang mayroon ako, sabi ni Buboy. Tinulungan siya ni Aling Nita makapag-enroll sa isang pampublikong high school sa gabi.
Ang kanyang araw ay isang mahigpit na schedule na walang pahinga. Gigising siya ng alas 4 ng madaling araw para magtinda ng pandesal. Pagkatapos ay tutulong sa karinderya. Papasok sa eskwela sa hapon hanggang sa gabi. Pag-uwi, mag-aaral siya sa liwanag ng mahinang bumbilya sa kanyang munting kwarto hanggang hating gabi. Bago matulog ng ilang oras at muling sisimula ng lahat. Maraming beses na gusto niyang sumuko. May mga gabi na iiyak na lang siya sa pagod at gutom. Naaalala niya ang kanyang ama. Kumusta na kaya si Itay? May katulong na kaya siya sa bukid? Napatawad na kaya niya ako? Ngunit sa tuwing iisipin niyang bumalik, maaalala niya ang mga huling salita nito. Huwag na huwag kang babalik dito hanggat hindi mo dalaya ang pagiging engineer mo. Ang sakit ng mga salitang iyon ang naging gasolina niya sa pagpapatuloy. Sa eskwelahan nakilala niya si Lira, isang simpleng babae na katulad niya ay may malaking pangarap din sa buhay. Anak ng isang labandera, si Lira ay determinado ring makatapos para maiahon ang kanyang pamilya. Naging magkaibigan sila, magkasama sa pag-aaral at nagdadamayan sa kanilang mga problema. Robert, tawag sa kanya ni Lira dahil iyon ang pangalan na ginamit niya sa eskwela. Huwag mong masyadong paguri ng sarili mo. Baka naman magkasakit ka niyan. Kailangan, Lira, sagot ni Buboy habang nagsusulat ng kanyang takdang aralin sa isang mesa sa karinderya. Walang ibang gagawa nito para sa akin. Naiintindihan ko, sabi ni Lira at inabutan siya ng isang basong tubig. Pero tandaan mo hindi ka nag-iisa. Nandito lang ako. Ang pagkakaibigan nila ay namulaklak ng isang pag-ibig. Si Lira ang naging inspirasyon niya, ang kanyang kanlungan sa magulong mundo ng Maynila. Nagdaan ng mga taon, nakatapos si Buboy ng high school bilang valedictorian. Dahil dito, nakakuha siya ng full scholarship sa isang kilalang universidad sa kursong civil engineering. Ang pangarap na dati, abot tanaw, ay unti-unti nang nagkakaroon ng hugis. Ang buhay sa kolehiyo ay mas mahirap. Mas mataas ang mga ekspektasyon, pero hindi nagbago ang kanyang kasipagan. Sa tulong pa rin ni Aling Nita at sa walang sawang suporta ni Lira, kinaya niya ang lahat. Nagtrabaho siya bilang student assistant sa library ng universidad at tumatanggap ng mga sideline na trabaho tuwing Sabado at Linggo. Samantala sa San Isidro, ang buhay ni Mang Gregorio ay unti-unting bumibigay. Ang malakas na katawan ay hinina na ng panahon at ng mabigat na trabaho. Madalas na siyang dinadapuan ng sakit. Ang bukid na dati kaya niyang tapusin sa loob ng isang linggo ay inaabot na siya ng isang buwan. Ang kalabaw niyang si Putol ay namatay na ng dahil sa katandaan. Wala siyang ibang katulong. Ang mga kapitbahay ay may sarili ring mga problema. Sa gabi, sa loob ng dampa, ang katahimikan ay sumisigaw. Tinitingnan niya ang bangketang papag kung saan dati natutulog si Buboy. Nagsisisi siya. Isang pagsisisi na kinakain siya ng buhay, pero tinatago niya sa likod ng kanyang matigas na pagmumuka. Nasaan ka na kaya, anak? Bulong niya sa hangin. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. May mga pagkakataong may nagbabalita sa kanya. Isang malayong kamag-anak na nagbakasyon sa Maynila ang nagsabi, nakita ko yata ang anak mo Gregorio sa isang karinderya, naghuhugas ng plato. Ang balita ngayon ay tila isang punyal na sumaksak sa puso ni Mang Gregorio. Ang anak niyang nangangarap maging ininyero ay naghuhugas lang pala ng plato. Mabuti nga sa kanya, ang sinasabi niya sa iba. Pero sa loob-loob niya, dinudurog siya ng kanyang konsensya. Ako ang may kasalanan. 5 taon ang lumipas sa araw ng kanyang pagtatapos. Nakatayo si Roberto Buboy Reyes Entablado. Suot ang kanyang toga. Hawak ang kanyang diploma na may nakasulat na
cum laude. Sa audience naroon si Aling Nita, umiiyak sa tuwa na parang tunay na ina. At sa tabi nito ay si Lyra, na nakatapos na rin sa kursong accountancy. Ang mga mata'y nagniningning sa pagmamalaki. Habang tinatanggap niya ang kanyang medalya, isang tao lang ang nasa isip niya, ang kanyang ama. Itay, para po ito sa inyo. 20 taon. 20 taon ang lumipas mula noong araw na iyon. Ang dating payat na binatang si Buboy ay isa ng matagumpay na engineer na si Engineer Roberto Reyes. May-ari siya ng isang maliit ngunit umuunlad na construction firm. Si Lyra naman ang kanyang asawa, isang mahusay na accountant na tumutulong sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Biniyayaan sila ng 2 anak na matatalino at masisigla. Si Greg, 12 taong gulang, at si Liza, 10 taong gulang. Nakatira sila sa isang malaki at magandang bahay sa isang subdivision sa syudad. Mayroon silang mga sasakyan, nakakakain ng masarap na pagkain at nabibili ang anumang gusto nila. Naabot ni Buboy ang lahat ng kanyang pinangarap. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, may isang kulang, isang malaking butas sa kanyang puso na hindi mapupunan ng pera o karangyaan. Isang Sabado ng umaga habang nagkakape siya sa kanilang beranda, tinabihan siya ni Lyra. Malalim na naman ang iniisip mo, sabi ni Lyra. Hinawakan ang kanyang kamay. Siya na naman ba? Tumango si Buboy. 20 taon na, Lyra. Hindi ko na alam kung buhay pa siya. Hindi ko alam kung paano ako haharap sa kanya. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan, Roberto. May hinahang sabi ni Lyra. Panahon na. Kailangan mong umuwi. Kailangan ng mga bata na makilala ang kanilang lolo. Ang mga salitang iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Kinaumagahan, linggo. Isinakay niya ang kanyang buong pamilya sa kanilang bagong SUV. Nag-iwan siya ng mga direksyon sa kanyang driver. Ang destinasyon, San Isidro. Habang papalapit sila sa baryo, bumabalik ang lahat ng alaala. Ang mga puno, ang mga ilog, ang amoy ng palayan. Lahat ay pamilyar ngunit tila banyagan na. Ibang-iba na ang itsura. Marami ng bahay na bato, ngunit naroon pa rin ang mga lumang kubo. Itinigil niya ang sasakyan sa lugar kung saan dati nakatayo ang puno ng mangga. Ang puno ay wala na, naputol na siguro ng isang bagyo. Sa kinatatayuan ng kanilang dating dampa, isang maliit na barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy ang nakatayo. Mukha itong mas mahirap pa kaysa sa dati nilang bahay. Sa labas, may isang matandang lalaki na nakayuko, nanginginig na nag-aalis ng damo sa isang maliit na gulayan. Ang kanyang buhok ay puting-puti na, ang kanyang likod ay kuba na, at ang kanyang mga damit ay puno ng tagpi. Bumaba si Buboy sa sasakyan. Nagpaiwan muna ang kanyang pamilya. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat takbang ay bumibigat. Magandang araw po, sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Nag-angat ang tingin ng matanda. Ang mukha nito ay kulubot na tila isang pasas. Ang mga mata nito ay malabo na. Tinitigan siya nito. Pilit inaaninag ang kanyang muka. Sino ka? May kailangan ka ba, iho? Tanong ng matanda. Ang boses ay mahina at garalgal. Nanikip ang dibdib ni Buboy. Ang dating malakas at nakakatakot na boses ng kanyang ama, iisa na lamang bulong. Itay. Hirap na salitan lumabas sa kanyang bibig. Itay, ako po ito. Si Buboy. Natigilan si Mang Gregorio. Napakurap-kurap siya. Tinitigan niya ang lalaking nasa harapan niya. Matangkad, malinis, nakasuot ng polo shirt at maong. May dala itong sasakyang magara. Imposible. Hindi ikaw si Buboy. Ang anak ko, matagal nang wala. Naglayas. Umiling ang matanda. Itay, ako po ito.
Lumuhod si Buboy sa lupa sa harap ng kanyang ama. Hinawakan niya ang magaspang at nanlalamig na kamay nito. Ang mga kamay na dati humahampas sa kanya ay ngayon ay tila sanga ng isang tuyong puno. Ako po si Roberto, si Buboy. Sa wakas, sa pagtitig ni Mang Gregorio sa mga mata ng lalaki, nakita niya ito. Ang parehong mga mata na puno ng pangarap, 20 taon na ang nakalipas. Ang mga luha ay biglang bumalong sa kanyang mga natuyot na mata. Hindi luha ng tuwa, kundi luha ng hiya, ng pagsisi at ng sakit. Anak? Opo, itay. Umiiyak na rin si Buboy. Umuwi na po ako. Niyakap ni Buboy ang kanyang ama. Ang matanda ay matigas noong una. Pagkatapos ay unti-unting lumambot. Niyakap pabalik ang anak na matagal na niyang itinakwil. Umagulgol siya sa balikat nito. Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ko. Nagkamali ako. Sobrang nagkamali ako. Tapos na po yun, tay. Ang mahalaga, magkasama na po ulit tayo. Bumaba mula sa sasakyan si Lira, kasama ang mga bata, at lumapit sila. Itay, ito po ang asawa ko, si Lira. At ito po ang mga anak namin, ang mga apo nyo, si Greg at Lisa. Tiningnan ni Mang Gregorio ang babaeng maganda at ang 2 bata na nakatingin sa kanya nang may pagtataka. Mga apo ko? Opo, lolo, sabi ni Greg, ang panganay. Lumapit at nagmano. Ginaya naman siya ni Lisa. Hindi na kinaya ni Mang Gregorio. Napaupo siya sa lupa. Hawak pa rin ang kamay ni Buboy. Habang ang kabilang kamay ay nanginginig na hinahaplos ang ulo ng kanyang mga apo. Ang lahat ng pait at galit na inipon niya sa loob ng 20 taon ay natunaw at napalitan ng isang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman, ang pag-asa. Itay, halika na po, sabi ni Buboy. Uuwi na po tayo. Uuwi? Pero ito ang bahay ko, sabi ni Mang Gregorio, tumingin sa paligid. Hindi na po, mula ngayon, doon na po kayo titira sa amin, sa bahay po namin. Hindi ko na po hayaan na maghirap pa po kayo. Pangako ko po yan. Tinulungan ni Buboy na tumayo ang kanyang ama. Isinakay niya ito papasok sa malamig at komportableng sasakyan. Habang paalis sila, tinitingnan ni Mang Gregorio mula sa bintana ang lupang naging buong mundo niya. Ang lupang dahilan ng paghihirap niya at ng pagtataboy niya sa sariling anak. Walang lungkot sa kanyang mga mata, tanging pasasalamat. Sa paglalakbay pabalik sa syudad, tahimik lang si Mang Gregorio. Pinagmamasdan niya ang kanyang anak na nagmamaneho, ang kanyang manugang at ang kanyang mga apo na masayang naglalaro sa likod. Isang pamilyang buo na hindi niya akalaing magkakaroon pa siya. Pagdating nila sa bahay ni Buboy, lalong namangha si Mang Gregorio. Malaki, malinis, maganda. Tila isang palasyo kumpara sa dampang kanyang pinagmulan. Binigyan siya ng sarili niyang kwarto na may malambot na kama at aircon. Noong gabing yon, matapos ang isang masaganang hapunan na hindi pa niya natitikman sa buong buhay niya, naupo silang dalawa ni Buboy sa beranda. Anak, paano mo nagawa ang lahat ng to? Basag ni Mang Gregorio sa katahimikan. Ngumiti si Buboy. Dahil po sa inyo, tay. Nagtaka si Mang Gregorio. Sa akin? Pero pinalayas kita. Sinaktan kita. Opo, at yung sakit po na yun, yung galit nyo, yun po ang ginawa kong lakas. Sa tuwing gusto ko na pong sumuko, naalala ko po ang mga sinabi nyo, na hindi po ako babalik dito hanggat hindi po ako isang engineer. Tinupad ko lang po ang utos nyo, tay. Isang luha na naman ang pumatak mula sa mga mata ni Mang Gregorio. Patawarin mo ang katangahan ko, anak. Ang akala ko, ang pag-aaral ay hadlang sa buhay.
Akala ko, ang pagsasaka lang ang tanging paraan. Hindi ko nakita ang nakita mo. Naunawaan ko po kayo, Itay. Ang gusto nyo lang naman po ay ang makasigurado sa kinabukasan ko. Sa parang alam nyo, pareho lang po tayo ng gusto. Magkaiba lang po tayo ng nakitang daan. Tumingin si Mang Gregorio sa kalangitan na puno ng mga bituin. Naalala niya ang sinabi ng batang si Buboy noon. Ang mga bituin ay mga araw din na sobrang layo lamang. Noon, para sa kanya, isa iyong kalokohan. Pero ngayon naiintindihan na niya. Ang mga pangarap ay parang mga bituin. Sa una, tila malayo at imposible. Pero kung pagsisikapan mong abutin, maaari pala itong maging isang araw na magbibigay liwanag, hindi lang sa sarili mong buhay, kundi pati na rin sa buhay ng iba. Nalaman ni Mang Gregorio ang isang napakahalagang aral sa huling bahagi ng kanyang buhay. Tama nga ang kanyang anak, mali siya. Ang kahirapan ay hindi hadlang, kundi isang hamon. Ang pagsuko, ang tunay na kalaban. At higit sa lahat, habang may hininga, habang may bukas, habang may isang taong naniniwala sa isang pangarap, palaging mayroong pag-asa. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking storya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Makiki-comment naman po sa baba kung ano ang inyong natutunan. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pang istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.